ko siya kasi ikikip natin yung iba. Lagay ko lang siya sa microwave mamaya para hindi na ako mahirapan. Dahil Sunday ngayon, dapat hindi sana relax. Pero wala eh. Ginising nila ako. Instead nakaidlip na ako. So, ayan. So, ngayon hihiwain ko itong baboy. Next, yung manok. Ito yung buong manok. Ito yung buong manok, guys. Oh. Hihiwain ko siya para hindi na ako mahihirapan. Bago nagluto ako, hiwain ko na siya kasi na-steam naman na siya. Madali na lang siya, malambot na lang yan. Ang request nila yung chicken curry dahil gusto nila yung luto kong curry, guys. So, ayan. So, okay na siya. So, nilagay yan doon, nakapaypay, pero may cover na plastic yan para hindi siya maagapan. Okay naman. Dahil so far, malinis yung iba, hindi hayaan lang nilang naalikabukan ng kandila nila, no? So, yun, okay na siya, guys. And then, next kong hihiwain ay ang chicken. Ang chicken ngayon. So, ayan. Hiwain ko yung chicken at i-divide ko na siya para hindi na ako mahirapan maghiwa sa susunod na araw, no? So, ayan naman, guys, yung ginagawa natin. Chicken, medyo nasa loob ang kanyang paa. Kaya lulubutin natin. Yung chicken, walang ano. So, hindi yan nila ginamanicturan. So, may tulong pa, guys. Tulong natin para medyo may space tayo. Ayan o, may kuko pa siya. Kaya tanggalan natin ng kuko. Kasi hindi nila yan tinatanggalan. Ayan dito, guys. Talaga ako mamaya mahirapan. Kasi na malambot na siya eh. Pag nag-frozen ito, nalagay sa freezer at isa ka natin siya hihiwain. Mahirap baka magulo. Ganyan lang para isa-isa. Kung ano lang yung kamang kainin ngayong araw na to, yun lang yung ilalabas natin. Hindi siya magamot. Magamot sa Bisaya kasi yung ano yun. Ano siya ba? Tawag nito. Pwede rin tayo mag-chicken joy. Depende naman yan sa luto ko kasi gusto naman nila yung luto ko, guys. Maghiwa at yung kailangan mo ng lakas, tas yung kamay ko medyo maano na yung kamay ko, walang lakas. So ngayon hugas ako ng kamay kasi madulas. Hugas tayo. Naghugas lang ako ng kamay kasi medyo mamantika yung kamay ko. Umuulan, alam mo hindi mo maintindihan yung klima dito ngayon sa Taiwan. Ulan-init ang klima dito, so hindi mo maintindihan talaga. So malambot na yung manok kasi na-steam naman ito. So kailangan talaga makaano din siya eh. So igaganon ko siya, ibukod ko siya. Ayan. So meron na yun. Dinaganon ko lang talaga siya dahil, guys, kasi ako din naman ang mahihirapan dito eh. Ako kasi ang nandito sa kusina. So ako pa din ang mahihirapan kung hindi ko ito aayusin. Ako pa rin naman maghihiwa. So kailangan ko lang talaga maghiwa
hiwain na. Kahit saan na lang. Diba? Pwede na yan siya baliin kasi ang hirap talaga pag yung kamay mo ay may tama. So, ito yung mahirap sa akin kasi may tama yung kamay. Hanggang maano po guys, hanggang matapos natin. Siyempre, ito na rin yung wala naman tayong naku-content at hindi naman tayo lumalabas guys. Para makita nyo rin. Ayan. Diba? So, para makita nyo kung ano ang mga ginagawa ko. Ito sa kulit ng kamay kasi medyo mantika na naman ulit. So, inugasan natin yung kamay natin para hindi mantigas at hindi tayo mahirapan mag-slice, magtagtag nito, no? Ayan. Yung ulamin namin mamaya isda at saka ito. So, magagawa na lang ako ng soap. Hindi ko alam kung anong magagawa ko mamayang soap. So, pag na ganyan na to guys, alam mo matagal na namin itong kainin kasi hindi naman sila mahilig sa karne talaga eh. Gusto nila ng karne, pero unti-unti lang sila pag kumain. Gusto nila, pero unti-unti lang sila pag kumain. So, i-divide ko siya mamaya yung ano, kung ilang plastic ang magagawa ko at ilang plastic yung ano, mahati-hati natin. So, ayan. So, pag naghihiwa ka guys, kailangan talaga may lakas kasi diba, naghihiwa ka, wala kang lakas na kumatagtad yung kamay mo ba. Bukas tayo ng kamay ulit. Ayan, para makita nyo kung anong mga ginagawa ko guys. Ko. So, naghihiwa tayo. So, maybe, magbabalot na ako ng iba. Kasi puno na siya. So, babawasan na natin. Ang request ni Lola, gawa daw ako ng yung puwit. Anuhin ko yung puwit guys. Iisiwain ko yung puwit. Pero gusto nilang yung puwit. Madalas si Lolo kumakain ng puwit. O, paborito nila itong puwit. Ang hirap talaga. Parang may tama ang kamay. Sakit ang kamay ko guys. Pag naghihiwa. Sakit ng kamay ko pag naghiwa guys. So, ayan o.
isang kainan lang siya at wala siyang sukra, dapat hindi tayo magkasukra, no? Dahil para hindi siya masayang at hindi magdamo ba, para hindi siya ganyan lang siya. Para hindi magdamo. Alam niyo yung magamo, guys, yung hindi siya masira or hindi siya na diba, ang dami pa din. Ganyan lang siya. So, I need to put in the freezer. Ito, inalagay ko na siya sa freezer. So, kada kain, ay kada luto, ay kada kain, ganun, isang ganito. Kasi lang naman. So, ilagay ko na yung iba para hindi na talaga siya Ayan, meron na tayong nabalot, guys, oh. Ilagay ko sa freezer. Lang tayo ng tubig. So, ayan na nga, guys. Maghihugas ako ulit ng kamay. So, punas. Kasi alam nyo, guys, as a single mom OFW, every time na naghihiwa ako or nagluluto ako ng mga pagkain dito sa abroad, alam mo ba, ang una kong naiisip ang mga anak ko na sana makakain din sila ng mga niluto ko. Dahil, alam mo, sabik talaga akong, ikagluto ang mga anak ko, guys. Sabik ako para akong walang karapatan na mabigyan at mapaglutuan man ng aking mga anak. Yan yung pinakamasakit na part sa single mom as sa OFW, guys. Dahil nagluluto ka ng masasarap na pagkain, tapos iniisip mo yung mga anak mo kung nakakain din ba sila namang ganito, yung mga niluluto mo yun talaga ang pumapasok sa isipan ko, guys. Even noon, guys, mga kapatid ko maliliit pa yan, 11 kami magkakapatid. Ako talaga ang gumapang dyan sa mga kapatid ko na yan, guys. Alam mo, hindi ko sinusubuan yung mga kapatid ko hanggang lumaki sila. Tapos gusto ko subuan yung mga kapatid ko noon. Tapos habang sinusubuan ko sila, kung inikwentuhan ko sila kung paano magiging mabuting tao at magiging maayos ang buhay. Ayan, yun yung namimiss ko sa mga kapatid ko. Parang hindi na mauulit yung ganun. Kasi may mga kanya-kanyang buhay na sila, guys. Kasi hindi ko na sila parang hindi ko na sila maabot. Kasi may kanya-kanya na silang desisyon sa buhay. Hindi na sila pwedeng ako ang susundin at hindi na ako ang masusunod. Dati talagang mga kapatid ko, puro ate yan sila. Nung nagkaroon sila ng mga sariling buhay, mga magaganda ng buhay nila, wala nang ate. Hindi na nila ako parang hindi na nila ako naalala, pero okay pa rin yun. Kasi at least masaya ako dahil mga maayos ng buhay nila, diba? So ang akin lang sa ngayon yung mga anak ko, dahil hindi ko talaga sila naalagaan. Dahil yung panganay ko maliit pa yan, nagpunta ako sa Japan. Tapos yung pangalawa ko naiiwan ko na siya, panganay ko, yun na siyang nag-aaruga sa kapatid niya nung umalis-alis na ako. Dahil syempre, sila na lang naiiwan, lalo na wala na silang amang nag-aasikaso sa kanila.
Kaya ang aking anak na si Angelica yung panganay ko ang nagtataguyod or nag-aalaga sa kanyang kapatid kay Gabriel. So siya na lahat simula nung alis ako. Tas noong nandyan may daddy pa sila, daddy niya at saka yung katulong meron sila. Nung wala na silang ama na nag-asikaso, umalis ng ama nila at nilayasan kami. So kasi Angelica na siya nang tumatayong nanay at tatay sa kanyang kapatid. Kaya naawa ko dun eh. Kaya ayan, yun ang pinakamahirap sa bilang single mom. Kung natatakot or yung alam mo, nagmuni-muni yung anak mo na wala ka sa tabi, kasi meron yung time na magmuni-muni tayo, yung mga batang natatakot sa gabi, alam mo yung wala ka sa tabi ng mga anak mo. Ayun, alam mo yung pinakamasakit na part bilang mami. Yun talagang pinakamahirap guys sa akin. Yung feeling lang na parang wala ka sa akin. Pero ano yung ang hirap na araw-araw akong naghihirap, nag-iisip sa aking mga anak, ano mga ginagawa. Yun ang pinakamahirap guys na sitwasyon bilang OFW. Ewan ko lang kasi yung ibang OFW ng mga nanay halos alam mo yung meron ding parang okay lang sa kanila o kaya nilang ganun, pero yung iba nga pinagpapalit nila yung mga anak nila sa mga tuba nila ng mangyatay nila. Pero ako ang hirap kasi kahit nag-BLS ako, nagtatrabaho ako, kung ano-anong ginagawa ko guys, ang taing ako nandiyan ang isang cellphone para sa mga anak ko. Mayroon akong oras na kahit ano talagang nilalaan ko para sa mga anak ko. At meron ding oras na para sa ibang tao. May oras din ako para sa pag-aaral ko. Yung lahat, dinibigay ko yung oras para sa lahat. Kaya ang hirap guys, bilang single mom ka talaga na gusto mong kasama yung mga anak mo. Dahil alam kong pakiramdam sa bilang bata na wala kang katabi, wala kang mami, wala kang mayakap, wala kang alam ko yun. Naramdaman ko kaya hindi ako talagang yung oras ko talaga, yung mga anak ko talagang inaano ko sa oras ko. So, yun ang pinakamahirap bilang nanay guys. Ako ang pinaka-worst sa mga single mom. Yun yung pinakahirap na part na alam mo yung anak mo pag kunyari umidlat, di ba yung mga bata natatakot at gusto nila ng kayakap. Walang nanay na mayayakap kasi ang nanay nagtatrabaho para sa kanila, nagtatrabaho sa ibang bansa. Guys, kahit ang hirap no, pero nilalaban ko kasi kailangan lumaban tayo sa buhay. Dami mo obligasyon, dami mong asikasuhin, dami mong lahat iniisip, pero dapat talagang ayun, ito hatiin ko lang siya sa dalawa ganon. Tapos may sabaw kasi dito, so medyo lalagyan natin ng sabaw yung yan. Kasi hindi naman mauubos magkamot lang. Ayan ginagawa ko guys. Araw-araw ang pag-aasikaso at pag-alalay, hindi talaga ako nagkukulang, hindi ko tawagan ang mga anak ko. Kaso lang, thankful ako ngayon dahil ang mga bata malalaki na. Sa laki na sila, hindi mo na sila pwedeng
sila, may mga sarili na silang buhay guys. Ang hirap muna silang i-hold, ang hirap muna silang anuhin dahil nga may kanya-kanya na silang buhay. So ganitong gagawin ko guys. Tapos naglalagay lang ako ng konting sabaw, tapos ilalagay ko na lang siya sa may oil mamaya. Naka-ready na siya. Kasi diba? So ang isda mamaya, ipiprito ko ulit mamaya. So ngayon, okay na to. Medyo okay na. Dito naman tayo sa tinapay. Ito naman yung tinapay na ginawa ko kanina. Tapos ito masarap to. Titikman natin. Masarap talaga to. Yung gabi. Yung gabi titikman natin. Masarap to. Ito guys. So ito naman yung gagawin ko. Yes, para mailagay ko na, tapusin ko na lang. Ayan ko lang ng sabaw. Ayan. Niligpit ko na ito isa. Dito magikain siya guys. Kailangan natin hugasan. Pagbuhol, hugasan. At saka yung tinapay, gawa ko to yung tinapay. Araw-araw ako gumagawa ng tinapay. Dahil yan na lang, yan talaga ang maamin. Yung almusal. Yung almusal. Yan lagi ang almusal. Yan na rin yung ginawa ko. Snack. So, ayun na nga. Hugas ako ulit ng kamay kasi medyo mahugas. Sana ba tayo ang kwentuhan natin. So, ito naman yung tinapay na to yung ginagawa ko araw-araw. So, ayan, ang daming nakakamiss nito sa tinapay na gawa ko. Dahil ang mga kaibigan ko nasa part, paborito nila to. Gusto nila to. At lagi nilang nire-request na ito daw. Dadalhin ko. Ayan. Diba guys? Wait lang guys. Napay, diba? So, tumawag kasi si Mariby kaya naputol yung video. So guys, ayan, nakita niya. Ito yun. Ito na yung ginawa kong tinapay. So, diba? So, kung gaano lang naman talaga katalitit si Inday Papi. Dami tayong alam sa buhay. Kasi kung mag-stay lang tayo kung ano nang natutunan natin. So, dapat mag-level up natin yun. Kung ano man ang mga natutunan. So, ayan, ito. Almusal namin, ganyan na siya. So, ayan, yung gawaan ni Inday Bag na tinapay. So, thank you so much. So, okay na ang lahat na yung nagawa na natin. So, ayan, na-prepare na natin. Tapos, yung fish, mamaya na to, gagawin ko. I-preparito na lang natin bahagya. So, kailangan ko munang mag-snack ng gabi. Ayan, gabi, in-steam lang siya. Ginilagyan ng konting asukal. Tapos, yun na, kainin. Ang sarap. Thank you for watching. Meron din tayong mga grapes. Oh. May kiwi. May
apple. And guys, thank you for your watching. This is your Beth Boyzer vlog. Ang inyong Inday Yabag sa Buhay. So don't forget to subscribe my YouTube channel and then paki-press na rin ang notification bell para updated tayo sa ating mga videos. Ayan, di ba? So, ito na. Tapos na ang aking ginagawa. So, yan. Thank you so much for your watching of my video. So, up next, sa mga susunod, abangan nyo kung ano pa ang magiging content natin, guys. So, look at me. Galing kasi tayo sa tulog kasi biglang ginising nila dahil tapos na silang nagpaypay. So, ayan. Thank you so much for your watching. Yan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. This is your Beth Boyzer vlog. So, ito, may grapes tayong hawak. And then, meron din tayong kiwi. So, ayan. Thank you, ha. And meron din tayong apple, guys, oh. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung yung yempo, nag-i-adobo lang siya ng buo. And then, of course, this is my tinapay. I'm always making this. Every day talaga, meron talaga akong gawa. Kasi isang kainan lang nila to sa umaga. So, gagawa na naman ako ulit sa hapon. So, ang iba, kasi kung merong sumura at meron akong meron tayong, syempre, meron tayong pamimigay sa ating kaibigan. Si Michelle lang naman ang lagi kong nabibigyan. So, don't forget to this. Look at this, my tinapay, guys. Diba? Ang ganda. Ang sarap niya, guys. Ang sarap niyang kainin. So, try nyo. So, tingnan mo naman yung buhok ko, guys. Thank you, thank you, thank you. This is your Beth Boyzer. Love you, love you, love you.